Part 9. She can't move to push him instead, she had lost control. She couldn't deny that she missed his touch, especially his kiss. Ganoon siya kahina, pero hindi siya papayag na mahimasok ulit sa buhay niya si Hunter. He can do whatever he wants, but he will never have her anymore. Tumugon siya sa halik nito pero kaagad din niya ito itinulak. Nagmura ang binata. You missed me, don't you? He said huskily. Kissing you back wasn't define my real feelings for you, Hunter, Anya. He grinned. Come on, you're just denying, Sab. Set aside your pride. Marupok ako, Hunter, paano pa kung wala akong pride? Magmumukha akong basahan na pwede mong ilampaso kung kailan mo gusto. Palabang buwelta niya. You're just misjudging me, Sab, katulad ka rin pala ng ibang tao na hinuhusgahan ako, dahil nagkaroon ako ng tama sa utak. You don't even ask me how I would feel if someone say that I was insane. I'm trying my very best to recover. Since you left me, I never stopped loving you. I had realized that I lost the best medicine that I need. It's you, Sab. His tears ran out from his narrow eyes. Parang pinipiga ang puso niya habang dinadigest ng utak niya ang mga sinabi nito. But still, she can't trust him instantly anymore. Natatakot na siyang maulit ang dati, na halos hindi siya makilala ni Hunter. If he recovered from mental disorders, she would be grateful and happy for him. Okay na ako sa buhay ko ngayon, Hunter. I don't need a man to sustain my needs, matigas na sabi niya. Pero tumatanggap ka ng ibang lalaki. Naudlot ang pagluha nito. Tumapang ang anyo nito. Hindi siya makatingin sa mga mata nito. No, I did not accept him yet. Si Chris. Come on, Sab, no woman can ignore him. He's wealthier than me. Nainas siya sa sinabi nito. Hindi ako mukhang pera, Hunter. Hindi baling maging single mom ako habang buhay, ayaw ko ng sakit ng ulo. But I can be a good father and a husband, Sab. Hayaan mo akong bumawi, Samo nito. Kay Sunshine mo nalang ilaan ang effort mo. Bibigyan kita ng chance na makilala kanya bilang tatay niya, pero hanggang sa kanya lang, matatag na sabi niya saka ito tinalikuran. Sab. Sunshine was not enough. I need you. Pahabol nito. Sorry, maghanap ka na lang ng iba, aniya saka tuluyang pumasok ng gate. Hindi niya naisara ang gate nang biglang pumasok si Hunter. Saktong lumabas ng bahay si Sunshine at sumalubong sa kanya. Pero sa halip na siya ang lapitan ay nauna itong lumapit kay Hunter. Hi! Bati naman ni Hunter sa paslit. You again. Please stay here, Uncle, sabi ni Sunshine. Kumawak ito sa hinlalaki ng kamay ni Hunter. No, I'm not your uncle. I'm your daddy. Pagtatama ni Hunter saka kinarga ang bata. Is that true? Why Uncle Dean told me that I don't have a father? Nagulat si Sabrina sa sinabi ni Sunshine. Hindi niya alam na ganoon pala ang itinatak ng kuya niya sa utak ng bata. Masama ang tingin. Ipinukul sa kanya ni Hunter. That's not true, baby. I'm your father. Ask your mom, anito sa bata. Tumingin sa kanya si Sunshine. Tinanguan niya ito. Is he my father, mommy? Kumpirma nito. Yes, baby, sagot niya. And why he does not live here with us? Hindi na siya sumagot. Iyon ang panahong hindi niya napaghandaan, ang questionin siya ng kanyang anak tungkol sa tatay nito. Umalis ka na, Hunter, sabi na lamang niya sa binata. Inilapag naman ni Hunter si Sunshine. Aalis na sana ito ngunit biglang sumunod si Sunshine. Kumapit ang bata sa kamay ni Hunter. Mangiyak-ngiyak na ito, namumula na, ang ilong at ngumuso ang bibig. Pakiramdam ni Sabrina ay pinubusa ang puso niya. Ayaw niyang makitang nasasaktan emotionally, ang anak niya kaya hinayaan niya na magstay si Hunter sa bahay niya para samahan sa hapunan si Sunshine. Hindi siya sumabay sa mga ito. Nagkulong lang siya sa kanyang kwarto. Nakaidlip siya. Paggising niya ay katabi na niya si Sunshine na nakatulog. Nahagap pa ng paningin niya ang likod ni Hunter na lumabas ng pintuan. Napatingin siya sa mesita na may nakapatong na card, an ATM card. Pumangon siya at lumapit sa mesita. Kinuha niya ang card. Nakapangalan ito kay Hunter.
May kasama itong kaperasong papel kung saan nakasulat, ang PIN para ma-access ang ATM. May maikling sulat din si Hunter. I'm sorry a million times. Please use this card for Sunshine Financial Support. I love you, Hunter. Bumuntong hininga siya. Tinanggap niya ang card para kay Sunshine, itinago niya sa kanyang wallet ang card pati ang sulat. Maagang nagising si Sabrina dahil maaga ang simula ng dadaluhan nilang meeting ni Chris. Maliban sa kanya, kasama rin ang advisor nitong si Jose. Nasorpresa siya nang malaman sa hotel gaganapin ang meeting. Pag-aari yun ni Hunter. Pagpasok nila sa malawak na conference room ay marami ng tao. Nakaayos ang mahahabang lamesa sa litrang U. Pumwesto sila sa kaliwang bahagi ng lamesa sa may dulo malapit sa pinto. Mga big time ang naroon, may-ari ng higanting kumpanya sa bansa. Nagsasalita na ang speaker sa harapan. Mamaya ay may mga pumasok pang grupo. Napadoble ang lingon ni Sabrina sa pintuan nang mamataan niya si Hunter kasunod. Ang dalawang lalaki na pawang naka-Amerikana, at isang babae na naka-office attire. Si Hunter ay simple lang ang suot. He just wore black long sleeve polo and black denim. Pumwesto ang mga ito sa lamesa katapat nila. Nanlaki ang mga mata ni Hunter nang makita siya. Sinipat din ito si Chris na katabi niya sa gawing kaliwa. Busy si Chris sa pagtipasa. iPhone nito. Tiniis niya na huwag mapatingin kay Hunter. Abala siya sa pakikinig sa speaker. Naging busy na rin ang lahat ng may ipag-awang activity ang host ng meeting. Pagsapit ng tanghalian ay pumunta silang lahat sa VIP dining room. Doon sila pinagsilbihan ng mga dining staff ng masasarap na putahe. Abala sa pagsubo si Sabrina nang mapansin niya na hindi kumakain si Chris. Nakatingin lang ito sa kanya. Naiilang na tuloy siyang kumain. Baka isipin nito patay gutom siya. Pandesal lang kasi ang almusal niya kaya gutom na gutom siya pagsapit ng tanghali. Si Mr. Alvaro ay mabagal kumain dahil may binabasang papeles. Mamaya ay ngumiti si Chris. Just eat, Sabrina, sabi nito. Nakakahiya, ako lang ang malakas kumain, amused na sabi niya. Chris giggled. Don't mind me. Mahina talaga akong kumain lalo sa ganitong lugar. Hindi lang talaga ako sanay na kumakain sa public dining room. Kaya pala. Pero masasarap naman ang mga pagkain. Yeah, given na yun, lalo kung pamilyar ka na sa lugar. Napatda siya. Mukhang may gustong tambukan si Chris. Oo, pamilyar nga itong lugar, sabi lang niya. Of course, this hotel owned by your ex-boyfriend, right? Pansin ko na panay ang sulyap sa'yo kanina ni Hunter. Napapatingin ka rin sa kanya. Napalunok siya. Hindi niya alam na binabantayan din ni Chris ang kilos niya at ni Hunter. Nako, wala yun. Hindi lang siguro niya expected na kasama ako sa events. Mukhang hindi pa siya nakamove on. Ganoon ka rin ba? Tudyo nito. Natarante siya. Tumawa siya na pagak. Hindi, matagal na kaming walang ugnayan. Pero binigyan mo siya ng karapatan sa anak mo. Sa anak ko lang. So, are you ready to fall in love again? Matamang tumitig siya kay Chris. Wala naman talaga siyang balak tumanggap ulit ng lalaki sa buhay niya. Katunayan hindi niya pinansin si Dean Dave noong irito nito sa kanya si Chris. Sinabi na niya sa kuya niya na ayaw muna niyang makipagrelasyon. Gusto ko munang mag-focus sa anak ko, sabi niya lang. Mas maganda kung meron kang inspirasyon at katuwang, Sab. Alam ko kaya mong itaguyod mag-isa, ang anak mo, pero kailangan mo rin ng makakasama sa pagtanda. Bumuntong hininga siya. Hindi naman siguro ako pababayaan ng anak ko, aniya. Natawa si Chris. You should enjoy your life, Sab. But your life will be more colorful and happy if you have a partner. Alam kong namimiss mo ring makipagrelasyon. Kinikilabutan siya. Ramdam niya ang init ng titig sa kanya ni Chris. Ayaw ko na munang ipilit, ang isang bagay na hindi ko pa kayang panindigan, matatag na sabi niya. Or maybe, your heart still tied on your past with a man who left a souvenir in your life. Matamang tumitig siya kay Chris. Hindi na niya ito nasagot. Hindi na ulit nakita ni Sabrina si Hunter sa meeting. Mga representative na lang nito ang bumalik. Pagkatapos ng duty niya ay niyaya pa siya ni Chris na maghapunan pero tumanggi siya. Gusto niyang sabayan sa hapunan ang anak niya.
Simula kasi noong nagsimula siyang magtrabaho ay hindi na niya nakakasabay kumain si Sunshine. Madalas ay tulog na ito pag-uwi niya. Hinatid na lamang siya ni Chris sa bahay niya. Napansin na naman niya ang kotse ni Hunter sa labas ng bakuran. Parang gusto kong matry kumain dito sa bahay mo, sabi ni Chris. Nakahinto na ang kotse nito sa tapat ng gate pero hindi pa ina-unlock ang pinto. Kinabahan siya nang maisip na baka tutuhanin ni Chris ang sinabi. Nahinuha kasi niya na baka bigla itong magsumbong sa kuya niya, kapag madalas nitong madatnan si Hunter sa bahay niya. May pangako pa naman siya kay Dean Dave. Wala kaming tagaluto. Hindi rin kami nagluluto ng sosyal na putahe, sabi niya. No problem. I love native dishes, too, anito. Pinuksan na nito ang pinto. Tumalas pa ang kabog ng dibdib niya nang maunang tumalilis ng sasakyan si Chris. Nagmadali rin siyang bumaba. Lumabas naman ng bahay si Rosalie at binuksan ang gate matapos niyang painudin ang button. Nakabuntot sa kanya si Chris hanggang sa loob ng bahay. Napako ang mga paa niya sa sahig nang maabutan niya sa sala sina Hunter at Sunshine na naghaharutan sa couch. Dito na pala nakatira si Hunter. Saad ni Chris. Mommy. Excited na sambit ni Sunshine nang makita siya. Napatingin din sa kanila si Hunter. Napalis ang sigla sa mukha nito, at matamlay na umayos ng upo. Tumakbo sa kanya si Sunshine. Kinarga naman niya ito at hinalikan sa bibig. Hi, Little Summer. Ani ni Chris sa kahinaplos ang buhok ng anak niya. Uncle Chris. Sambit ng bata. Minsan lang nito nakita si Chris pero natandaan kaagad ang pangalan. Yes, baby. Why are you here? I'm here to have dinner with you and your mom, tugon ni Chris. Ibinaba niya si Sunshine. Pagkuwan ay dumiretso siya sa kusina. Mabuti na lang maraming nilutong ulam si Rosalie. Nagluto rin si Manang Dorna ng sinigang na baka. Maliban sa lutong ulam, may naka-aluminum dish na mga pagkain na halatang luto sa restaurant. Malamang dala ni Hunter ang mga iyon. Pinagtulungan nila ni Rosalie na madala sa hapagkainan ang mga pagkain. Pagbalik niya sa sala ay kaharotan na ulit ni Sunshine ang tatay nito. Si Chris naman ay busy sa kakatingin ng mga litrato sa ibabaw ng divider sa gilid ng hagdan. Ang awkward lang na hindi nagpapansinan, ang dalawang lalaki kahit magkakilala. Hindi naman literal na magkakilala ang dalawa. Siguro, dahil parehong nasa business industry at kilala, kaya may alam, ang mga ito sa pagkatao ng bawat isa. Guys, let's eat. Tawag niya sa mga ito. Sunshine, dinner time na, paalala rin niya sa kanyang anak na parang walang pakialam. Tawa ito ng tawa habang kondong ng ama at binabanat ang pisngi ni Hunter. Nanunang sumunod sa kanya si Chris. Karga naman ni Hunter si Sunshine papasok sa hapagkainan. Wala pa ang tila may linya kaya si Rosalie at Manang Dorna ang kasalo nila. Katabi niya si Chris. Kondong naman ni Hunter si Sunshine sa tapat nila. Sinusubuan nito ang bata ng pagkain. Allergic siya sa seafood, paalala niya kay Hunter. Okay, ani ni Hunter. May kasamang seafood kasi ang dinala nitong pagkain. Ang ulam naman nila ni Chris ay nilagang baka at pritong tilapia. Naalala niya, kay Hunter ata nagmana si Sunshine na allergic sa seafood. Pareho ang reaksyon ng katawan ng mga ito sa naturang pagkain. Namangha siya kay Chris, ang galing nitong magtanggal ng bone marrow sa buto ng baka. Paborito pa naman niya iyon. Hirap na hirap siya sa pagdukot ng nasa kanya. Nagulat siya nang kunin ni Chris, ang buto ng baka saka tinukot ng bread knife ang bone marrow. Ibinalik din nito sa plato niya ang buto. Thanks, Anya. Gusto mo rin ba ng bone marrow? Tanong ni Chris. Oo, malinamnam kasi. Kaya palagi akong may stock ng buto ng baka. Pareho pala tayo. Since bata ako, gusto ko palagi may buto ng baka like bulalo. Nice. Actually pareho kayo ni Dean Dave. Sa tuwing lalabas kami noon para mag-lunch, palaging order namin ay bulalo. Oo nga, pero pareho kami ni Kuya na hindi marunong magtanggal ng bone marrow, amuse na sabi niya. Natawa si Chris, I noticed that. Magkapatid nga kayo. Nakadalawang subo pa lamang siya nang pakiramdam niya ay may nakatitig sa kanya. Sinipat niya si Hunter. Tulala itong nakatitig sa kanya, mahayap ang mga mata. Hindi ito kumakain. Plato lang ni Sunshine ang nasa tapat nito.
Daddy, meet, sabi ni Sunshine habang nakatingala sa mukha ng ama nito. Kumislot si Hunter ata, inesikaso si Sunshine. Namangha siya. Ang daming nakain ng anak niya. Kapag siya ang nagpasubo rito ay nag-aaway pa sila, iyak muna ito bago niya mapakain ng marami lalo kung may kanin. Marami lang itong nakakain kung spaghetti ang isubo rito. Himalang napakain ito ni Hunter ng broccoli. Eat this green, baby. It's good for kids, anito kay Sunshine. Todo buka naman ng bibig si Sunshine at isinubo ang maliit na hiwa ng broccoli. Dahil sa pagkamangha ay hindi namalayan ni Sabrina na kinakausap siya ni Chris. Kinalabot pa siya nito. Napatitig siya rito. Sorry, Anya. Sabi ko hindi ako magre-report sa office bukas. May dadaluhan kaming party ng parents ko sa Cebu. Pero mag-iiwan ako ng tatrabahuhan mo, sabi ni Chris. Ah, sige. Agahan ko na lang pagpasok bukas. Kahit late ka nang pumasok. Pwede ka ring mag-undertime para makapagpahinga ka. Sige, salamat. Nagpatuloy siya sa pagsubo. Naunang natapos kumain si Sunshine. Umalis na ito kasama si Hunter na hindi man lang kumain. Mukhang nasanay na si Sunshine kay Hunter. Baka katagalan mahirapan ka nang mapaghiwalay ang mag-ama, mamaya ay sabi ni Chris. Bumuntong hininga siya. Kailangan din ni Sunshine ng atensyon ng tatay niya, Anya. Yes, I understand. Pero lumalaki si Sunshine. Balang araw, magtataka siya bakit hindi close ang parents niya. For now, she thought her parents were in a good term. And what if someday, you will get married to another guy? Ang awkward na padalaw-dalaw si Hunter sa anak mo. Nagigilty siya. Malinaw ang pangako niya kay Dean Dave na, hinding-hindi siya papayag na makalapit sa kanila si Hunter. Kaya nga siya yun pinayagang umuwi ng Pilipinas dahil sa pangako niya. Natatakot siya na masira ang tiwala sa kanya ni Dean Dave. Malaki ang utang na loob niya rito. Hindi na niya nagawang kausapin si Chris. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na ang binata. Nauna pa itong umalis kaysa kay Hunter, nakasama si Sunshine na nanunood ng kiddie show sa salas. Pagpasok niya sa kanyang kwarto ay siya namang tunog ng kanyang cellphone na nasa kanyang bag. Kaagad niya itong dinukot at sinagot ng malamang si Dean Dave ang tumatawag. Wala pa may kinakabahan na siya. Hello, kuya, sagot niya. Kumislot siya nang biglang umalangaw-ngaw ang boses ng kuya niya. Kaagad itong pumalatak. I told you, stop entertaining that Hunter. Ano naman ang pumasok sa kukuti mo at pinayagan mo na makasama ni Sunshine, ang walang hiyang tatay niya? Nakalimutan mo na ba kung ano ang ginawa niya sa iyo noon? Natarante siya. Ang bilis namang nakarating dito ang balita. Wala siyang ibang naisip na maaring nagsumbong kundi si Chris. Pero hindi naman niya magawang kainisan ang binata. Sorry, kuya. Umiwas naman kami ni Sunshine, Pero bigla na lang napalapit si Sunshine kahit minsan lang sila nagkita ni Hunter, katwiran niya. Hindi siya mapapalapit sa gagong tatay niya kung hindi mo ini-entertain iyan. Huwag mong pairalin ang karupukan mo, Sab, isipin mo ang maayos na kinabukasan ninyong mag-ina. Alam mo ang kapasidad ng utak ni Hunter. His mental condition was not easy to treat, based on my knowledge. Nalulong siya sa droga, at bagbog ang utak niyan kaya hindi mo matiyak kung kailan matino o hindi. Huwag mong hintayin na pati anak mo mapahamak. Malaman ko pang pinupuntahan kayo ni Hunter, kukunin ko ulit kayo. Naninikip ang dibdib niya. Pero may point ang kuya niya. Sorry, kuya, nakita ko kasing masaya si Sunshine kay Hunter. At kung ilalayo ko siya, baka mahirapan akong kontrolin si Sunshine, Anya. Dapat naisip mo yan sa simula pa lang. Naging maluwag ka, Dapat hindi mo hinayaang makalapit, ang Hunter na iyan sa anak mo, baka naman ikaw itong hindi makatiis. Kuya, please ginagawa ko naman ang lahat para makaiwas sa kanya, I won't believe you, Sab magpapadala ako ng bodyguard ninyo riyan para magbantay sa inyo. Hindi ako papayag na tanggapin mo ulit yang Hunter na yan. Saksi ako sa paghihirap mo kaya, hindi pwedeng mag-exist pa ang lalaking iyan sa buhay mo. Hindi na siya nakaimik hanggang maputol ang linya. Pumasok na lamang siya sa banyo ay nag-shower. Pagkatapos ay lumabas siya na tanging puting tuwalya, ang nakabalot sa hubad niyang katawan. Patungo na siya sa closet nang may kumatok sa pinto. Lumapit siya sa pinto at binuksan.
Napatde siya nang bumungad sa kanya si Hunter na karga si Sunshine na nakatulog na. Automatikong naglakbay ang paningin nito sa kanyang katawan. Nilakihan niya ang awang ng pinto para makapasok ito. Pumasok naman ito at maingat na inihiga sa kama si Sunshine, panay ang buntong hininga ni Sabrina, habang humuhugot ng lakas upang komprontahin si Hunter. Ngunit nang humarap ito sa kanya ay bigla siyang nanghina. His eyes were full of unexplained emotions. He looks innocent and vulnerable. Kumakbang ito palapit sa kanya at huminto, may isang dipa ang pagitan. Alam kong gusto mo akong itaboy, ramdam ko, Sab. Ang ilang ulit mong pagbaliwala sa akin, wala iyong katulad sa pagsaksak mo sa akin na patalikod. But I won't stop there. I will do anything to win you back into my life, kayo ni Sunshine. Puno ng determinasyong pahayag nito. Wala siyang makapang lakas ng loob, nanghihina siya. Mabibigat na hininga ang pinakawalan niya. Pinagbigyan lang kita, Hunter. Hindi ito panghabang buhay. Please accept the reality that we're not meant for each other, Anya. Dahil ba may tama ang utak ko? Sab, nagtiis akong tumira sa psychiatric hospital sa kagustuhan kong gumaling. I made it. I did it for you. But it's too late, Hunter. No, it wasn't. I could feel your sympathy for me. Tama na. Huwag na nating ipilit. And please, don't visit here again. Hindi mo na maaring makita si Sunshine, walang patumpik-tampak na sabi niya. Namutla si Hunter. Nagtatagas ang bagang nito. Hindi na kita maintindihan. Pati ba naman si Sunshine? Hayaan mo akong maging ama sa kanya. Iniwasan niya ito. Kinuha niya ang kanyang bag saka kinuha ang card na iniwan nito. Pagkuwan ay pilit niya itong ibinabalik ngunit ayaw tanggapin ni Hunter. Please, kunin mo na at makaalis ka na. It's all over, Hunter. Huwag ka nang magpumilit. Mag-focus ka na lang sa buhay mo. Makakatagpo ka rin ng ibang babae. As she said those words, it seems to be a 100-spade tearing heart. No, I won't. Keep that. Hindi mo ako mapipigilan, Sab. I'm willing to die to have you and Sunshine. Agresibong sabi nito saka siya iniwan.